Ginagarantiya po natin sa sambayan ng Pilipino. Huwag po sila mag-alala. Ang ating po mga makina, 94,000 more or less, 110,000 po lahat yun. Kasama yung ating mga standby machines o yung ating contingency machines, Mr. Chair, ay stand-alone machines. Hindi po siya Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Actually located somewhere. At doon po nandun yung mga election data natin. Doon po sa sistema na meron tayo ngayon, na lalong-lalo na yung mga ginagamit natin, like for example po, yung mga precinct finder, yan po, noong nakarang election ng 2022, 35 million attempts ang tinanggap niyan para ma-hack, hindi po naging successful. Sa kasalukuyan, halos 3 million na po ang tinatanggap niyan ng mga attempts para ma-hack, wala pa rin po naman nagiging successful po dyan. So kung tutuusin po, base rin po sa pagkakapaliwanag ng NBI, talagang more on yung pagkuha ng mga data, cellphone numbers, ng mga tao na nandun halimbawa sa Palasyo del Gobernador. Bagamat ang inyong lingkod, wala nung araw na yun sapagkat nasa Bulkang Canlaon po tayo, yan po ay nakakabahala sa part ng Commission on Elections. Gusto lang po namin ipahayag, Mr. Chair. Napansin po namin mula ng nakaraang isang buwan, mukhang lumalabas po ang efforts against the COMELEC ay massive disinformation na may mind conditioning. Pag po may nakita tayo na isang lumabas sa social media, halimbawa na nakalagay, sabi, dadayain ang halalan, in just a matter of 30 minutes, ito po makikita ng NBI, 700,000 kaagad ang views. At pagkatapos 32,000 kaagad ang comments. Mukha po naman napaka-imposible na ganun kadami kaagad ang mag-view noon at pagkatapos ganun kadami kaagad ang magkokomento. Mukhang hindi po tao yon. At pagka po tinignan nyo, in-scroll nyo pababa, pare-parehas na po yung wordings. So po paulit-ulit, kahit nung isang linggo may lumabas po sa social media ang sabi ay kailangan po ng national ID para makaboto. Buti na lang po kaagad namin itong sinagot upang mapabaliwala ang ganong klaseng informasyon. Yan po yung ginagawa po nila, dinidisrupt, kinisira ang kredibilidad ng ating halalan, Mr. Chair. Kanina lang po, may lumabas na naman bago. Parehas na parehas po yung format. Ang sabi ang eleksyon ay hindi matutuloy sa May 12, sa May 10 na raw po, sa sobrang init ng panahon. So kinakailangan pa rin kami maglabas, siyempre, ng pagtanggi at kinakailangan magkomento kami at sabihin na hindi po totoo yan. Asahan niyo po sa mga susunod na araw, minamind condition po tayo. And therefore, ginagamit sa amin ng troll farms at ginagamit din sa atin yung naka-autobot ang lahat ng mga information. Kaya po masidihin namin binabantayan ang outcome nito pong ginagawa niyo pong investigasyon, Mr. Chair, at kapuri-puri sapagkat ito po yung kasagutan sa matagal na naming sinasabi. Doon po sa ating sistema, ginagarantiya po natin sa sambayan ng Pilipino. Huwag po sila mag-alala. Ang ating po mga makina, 94,000 more or less, 110,000 po lahat yun. Kasama yung ating mga standby machines o yung ating contingency machines, Mr. Chair, ay stand-alone machines. Hindi po siya nakakabit sa kahit na ano. Kahit po tanggalin yung sa saksak ng kuryente, siya po ay gagana because yung pong baterya niya ay pwedeng gumana for 3 days. Ang pinaka-importante ganito po. Ang isang nakikita namin siguro yung sinasabi nating mai-intercept, yung sinasabing transmission. Pero ang importante po, bago magkaroon ng transmission ng results, ang bawat makina sa ating pong canvassing system, and first time magtatransmit po siya sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party at sa media. Kasama yung central server ng COMELEC na naka-mirror ang DICT. Simultaneous po yan, sabay-sabay, para kang nag-text sa group. Ay nakapag-imprenta na po, Mr. Chair, ng election returns at yung pang-siyam ay nakapaskil na kagad sa labas ng presinto bago gawin ang transmission ng results. So therefore po, alam na ng lahat, kahit nung mga nagbabantay sa labas ng presinto, ano ang nakuhang boto ng isang kandidato. In fact, pati po ang NAMFREL at PPCRB, Mr. Chair, for the first time also, ay papayagan namin i-capture yung QR code ng aming election returns. At yung NAMFREL nga po, pati yung resibo, papayagan namin sila in certain areas na i-capture ang QR code na naglalaman ng summary ng boto sa mismong presinto na yon. Para ma-compare nila sa na-transmit sa kanila, nakapaskil sa labas ng presinto. And bilang panghuli po, ang pinaka-importante po sa ating mga makina, after pong gawin lahat ang printing ng mga election returns, ang pagpapaskil, ang pagtatransmit, ang mga makina po, Mr. Chair, ay magpapakita ng lahat ng ballot images, pictures ng balota, naka-randomize sa bawat presinto. Ang ibig sabihin, Mr. Chair, kung ang nakaboto po sa 500 botante dyan ay 300,
Ang makikita po ng lahat ng watchers ay 300 picture images randomized. Papayagan po namin ang lahat ng watchers, observers, picturean at i-video ang lahat po ng mga ballot images. Bilangin nila manually yung makikita nilang picture images sa mismong makina po natin. So that makumpara nila yung manual count ng mismong balota as against do sa na-print na election returns, sa nakapaskil na election returns, at na-transmit na election returns. Lahat pong ito, Mr. Chair, ay mga bagong features ng ating makina. Wala po ito nung mga nakakaraan. Ang purpose namin, siguraduhin na masagot yung tanong ng sambayanan na bilang ba ang boto ko. So hopefully po ito ay makakasigurado na hindi po mako-compromise yung ating proseso at ang ating pong sistema. Of course, kung ang purpose nila ay kuhanin yung mga numbers, cellphone numbers ng mga tauhan namin sa COMELEC, maaari po sila magsaksi doon. Pero ang importante, if you're not doing anything wrong, then no problem po sa aming lahat yan sa COMELEC. So again, nagpapasalamat po kami sa inyong komite at sa mga ahensya na tumutulong po sa COMELEC. 7 araw na lang, halos 6 na araw na lang po at election na. So far, so good naman po tayo, Mr. Chair, sa ating pong ginagawa. And bilang panghuli po, nag-conduct na po ang COMELEC mula po May 2 hanggang ngayong araw, hanggang May 7 po, ng final testing and sealing. And I would like to announce to all of you po, na so far wala po kaming major technical issues na nakita sa lahat ng makina na so far sinusubukan sa lahat ng presinto sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat, Chairman Garcia. Meron lang akong 2 tanong siguro. Actually, ang daming tanong na inanda ko kagabi, pero 2 na lang siguro po. Ngayon po ba, in-admit nyo kanina, you acknowledge that you're also being targeted by some trolls. So, meron po bang ginagawa ang COMELEC na partnership na sa ibang mga organisasyon para masawata o ma-diminish yung mga disinformation campaign that might influence, not necessarily the process itself on May 12, but the preparatory, the days leading up to May 12. Simula ngayon, simula nung isang linggo, tinutukoy ko po kagalang-galang na chairman, yung lumabas na report galing sa Sayabra na 45% ng online conversations ngayon related to the 2025 Philippine midterm elections are being driven by fake accounts, bots, sock puppets, avatars designed to manipulate public opinion and simulate popular support or opposition. So, meron ba ho kayong kasi ngayon, naririd sa Cavite, salita, rindido na yung mga kababayan natin. Pag nagbukas ka ng gadget mo, hindi mo na alam kung alin yung totoo. But before I proceed, I'd like to acknowledge a letter just received the other day